Napakaganda talaga sa perya. Napakaliwanag ng mga bumbilya. Ay, gusto ko talaga dito lagi. Nasa kanya siya ba? Ay, naku, Paulita. Ba't ba tayo dito? Ang init-init! Tabi-tabi na rin na sa kalesa! Bastos na nila lang. Halika dito, Paulita! Sino sila? Ano sila? Ang mga kura. One, two, three. Ang dami nagagandahang babae. Konting pino, konting kulto. Baka mapintasan ka, Padre Camora. Magtigil ka, Bensay. Nagagandahan lang mo ka sa mga babae. Sinong ipokrito at ipokrita ang mayroong pakialam? Kayong bahala. Ang aking paalala lamang, baka ka mapintasan ng mapanuring kura. Ha? Tingnan mo yung babaeng yun. Pagkaganda-ganda ng pilik mata. At tingnan mo yung mga pisngi niya. Grabe ang bibiloy. Wag mo akong kurutin, Padre Camora. Ako si Bensay, mga iyong kaibigan. Ay, pasensya ka na. Akala ko kasi ikaw yung Kaya dalaga. talaga, oo. Anong klaseng babae ito? Nangungusap gamit ang kanyang mga mata. Abot mo ang pula-pula ka, wag kang magagalit, Padre Camora. Baka sa halip na pisil-pisil mo ang aking braso, isapakin mo ang aking mga pisngi. Tigil ka, animal. Hintay lamang daw tayo ng ilang minuto at hinihahanda na ni Mr. Leeds ang papalabas dito. Ano mo yun? Hindi ba't kamukha mo ang kurang nagro-rosaryo, Padre Camora? Ano ito? Mukhang chiko? Bakit magiging kamukha ko? Ay, nako, Bensay. Ano ka, naluloko? Ano ito? Aba, mukha yung chiko eh. Tapos magiging kamukha ko? Ano ka ba, Bensay? Ano ka, naluloko? Heto, Bensay, tiyak na kahangaan mo. Ito, Bensay, tiyak na kahangaan mo. Itong obrang maestrang ito. Anong masasabi mo? Ano ito? Isang babae bulag na nakasalambak habang namamalansya? Hindi ako bulag, Padre Camora, at lalong hindi ako marunong mamalansya. Para sa akin, dapat silang magsanay upang maging mabisang artista. Pero hindi dapat ito yung mga sinasanayan nila. Dapat pinagsisimulan nila ang mga rebulto ng mga santo. Tingnan mo itong obra maestrang ito, Padre. Sa malayo ay kung titigan magkamukha ni Quiroga. Gulit ko, ito'y malapitan mo pagmamasan. Abay, tila Padring Irenik, ang datingan. Hindi ba si Simon yan? Tingnan mo ang ilong, mo ang gumagalaw na talong. Maka, Padre Camora, para silang pinagbiyak na bunga, matalim na mata, matakos na ilong, at pareho pa naka-Amerikana. Pero teka, bakit biglang nawala si Simon? Aba, oo nga, no? Aba, oo nga, ano? Kala siguro magpapalibre tayo sa takilya. Napakayaman, pero napakaitim ng kilagid ng mulatong yan. Nahiya siguro magpagtawanan ng mga kababayan niya at kaya mabilis na nag-alas sa kwarto, tumakas siya. Pasensya ako Ulit nga! Sige, okay. 1, 2, 3, go. Pwede ba gumalaw ay umusob ka, Camille? Tapos, medyo lapit yan. Ganyanan. Yan na, okay lang. 1, 2, 3, go. Hanggang malayo po. Ang katahimikan na matatakot. Alam mo, hindi kami Indio na kailangan natin pagsukunin mo. Pwede mo maaari mo ipakita sa amin. Mr. Leeds, patawad kung babasagin ko ako ng himikan ng aking matatakotin mga kasama. Ngunit hindi naman kami mga Indio na kailangan ko lituhin sa iyong mga ginagawa. Maaari mo bang ipakita sa amin kung paano mo nalilitong yung mga manonood sa bit ng iyong mga kamay? Oo nga, pagbigyan mo ng mamamahayag. Sige po. Papayagan ko kayong suriin ng aking entablado. Basta wala kayong sisirain na kahit ano man, ha? Anumang oras na gusto ninyo ay manugod kong papayagan. Sige na. Nasaan yung salamin? Ang May- salamin! Ang May salamin! nahulog po ba o nawala? Baka matulungan kayo. Sabihin niyo lamang. Nahuhulog? Nawawala? Wala. Ano po? May nawawala ba sa inyo? Sabihin niyo lamang. Baka makatulungan ko kayo. Nahuhulog? Nawawala? Nasaan ang mga salamin, Mr. Please? Ang mga salamin! Mga salamin! Nandun sa hotel ko ba?
Nasayahan ba kayo? Kung may maaari na ba tayo maganda? Kung may mga katanungan kayo o argumento ay maaari namang simulan natin yan at pag-usapan. Oh, napahiya ka. Oh, upo ka na. Bakit ba di tayo makapasok? Nasa loob daw kasi ang mga kura, ilang empleyado, at mga ilang byuda. Sa kanila lang daw dapat itanghal ang palabas. Aba, pati kura pala. Pero bakit kakaunti lang at wala silang maraming kasama? Ayaw ba nilang malaman na may nilaloko rin sila? Ano sabihin? Sa mga oras na ito, kailangan nakahanda na kayo ng mga itatanong ninyo. Mga kaibigan, noong unang panahon ay bumisita ako sa dakilang piramide ni Paraon Khufu na ika-4 na dinastiyang pangkasaysayan. Nakakita ako ng isang sakropago o puntod na yari sa pulang granito. Natuwa ako sapagkat akala ko makakakita ako ng isang tuyong bangkay ng isang matagal nang namatay. Ngunit sa halip ang nakita ko lamang ay isang kahon. At ito ang kahon. Amoy ng matanda ng kasaysayan na nakaraan. Amoy simbahan. Kahong ito, mga ginang at ginoo, ay may isang dakot ng abo at isang piraso ng papel na kinasusulatan ng ibang salitang babasahin ko. Pigilin sala ninyo ang inyong paghinga at tingnan itong mabuti. Kapag lumakas ang inyong paghinga, tiyak na liliparin ang mga abong ito at ang espingheng nasa loob nito ay wawasakin ang kahong ito. Memento homo quia pulvis est. Sapagkat hindi ko alam ang gagawin. Habang pinipinig ko ang kahon at sinusuri ko ang papyrus na basa ko, ang dalawang salita, di ko alam ang kahulugan. Pinag-aralan ko ang mga titik at sinikap bigkasin. Nang malakas ang unang salita, pero hindi ko pa nabibigkas, ay parang may kung anong uri ng lakas ang umahatak sa aking kamay papunta sa kahon. Biglang nahulog ang kahon sa lapag. Yumuko ako upang damputin ang kahon at napansin kong mabigat na. Bilis na lumumpasay ako at sinuri ko ang misteryong nakapaligid dito. Nang buksan ko, ulo ang laman ng kahong ito. Akala ko ay nananaginip lang ako kaya nagpatuloy ako sa pagbabasa ng ikalawang salita. Pakurong ako nang biglang sumarang kahon. Pilitin kong muling buksan ito, di ko makita ang ulo. Sa halip na ulo ay napalitan ulit ito ng isang abo. Sa pamamagitan ng kahong ito, nadiskubre ko ang dalawang makapangyarihang salita sa sandaigdigan na nagpapahayag ng pagbuo at pagwasak ng buhay at ng kamatayan. Mga kaibigan, babasahin ko sa inyo ang dalawang salitang ikwinento ko kanina upang kayo mismo ang kumausap sa espinghe. Kayo ang personal ng musga kung kasinungalingan o katotohanan ang isinisiwalat ko dito sa aking tanghalan. Sa pamamagitan ng espinghe, malalaman ninyo ang mangyayari sa inyong nakaraan, ang nangyayari sa inyong kasalukuyan, at ang nangyayari sa inyong kinabukasan. Deremef! 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 Mr. Leeds, ang tela! Pagmasdan niyo! Palihim niya itatago sa lamin. Dali! Ha? Ano pong salamin? Ako si Imutis, ipinanganak sa panahon ni Amasis. Napatay ako sa panahon ng mga pananakop ng mga Persyano habang pabalik si Cambyses sa kanyang paglalakbay sa Libya.
Nagbalik ako upang tapusin ang pag-aaral ko matapos maikot ang Gresya, Assyria at Persya. Nagbalik ako sa bansa ko upang manirahan at ihanda ko ang sarili sa pagtawag ng Panginoong sinasamba at sasambahin sa lahat ng panahon. Pero minalas ako mapadaan sa Babylonia na nagbukas sa akin sa lihim ng huwad na si Swergis. Ang walang pakundangang si Gautama na sapagkat natakot nasirain ko kay Cambyses, inaglayong iligpit ako sa tulong ng mga kura sa Ehipto na siyang tinitingala sa bansang sinilangan ko. Oo, ang mga kura sa Ehipto ang naging sadhi ng kalungkutan ko. Sila ang may-ari ng maraming lupain sa bansa ko. Sila rin ang hanguan ng katalinuhan ng mga kababayan ko. Nilublog ng mga kurang taga-Ehipto ang mga kababayan ko sa dagat-dagatan ng kamangmangan at kabusabusan upang manatiling alipin sa kanilang bansang nilakihan. Nabuhay ang mga kababayan ko bilang mga instrumento upang tingalain sila sa altar ng kapangyarihan, upang idambana sila sa langit-langitan ng pagiging Diyos-Diyosan. Anong plano ay sinasagawa ng mga kurang taga-Ehipto upang mawala ka sa mundong ginagalawan mo? Nagmahal ako ng isang dalagang anak sa ligaw ng isang kura. Napakaganda niya. Para siyang lotus na kabubukad-kad lamang na nasisinaga ng malamlam na liwanag ng buwan. Nagkagusto sa kasintahan kong isa sa bata-bata pang kura sa Abidos. Suklam na suklam sa akin ang kurang ito. Lalo na nang maamoy niyang papakasalan ko na sa pagbibilog ng buwan ng aking kasintahan. Pinilit niyang maagaw ang dalaga minamahal ko kaya gumawa siya ng paraang makulong ako. Pinagsasamsam niya ang mga papyrus na ipinagkatiwala ko sa dalagang pinakasasamba ko. Rebelde, sa sobrang sama ng loob, kinaladkad niya ang pangalan ko sa mga hurado. Rebelde ang bintang sa akin ng hukuman. Ikinulong ako. Matagal na panahon ang pinagdusa ko sapagkat wala naman akong kasalanan. Kumakas ako sa piitan. Sa kasamaang palad, nasundan ako ng mga bantay at napatay. Sa kawalang hanggan, tanang-tanaw ko ang pagtatagumpay ng kasamaan at kawalan ng katarungan. Kitang-kita kong karumal-dumal na panghalay ng kura sa kaawa-awang babaeng kapalaran ko sana mapangasawa. Tuliro ang isip na nanlaban at pilit na kumawala siya. Pero ano ang magagawa ng isang mahinang kalapati sa isang mananakmal na agila? Sa hirap na dinanas ng aking kaluluwa ng pagmasdang, winawalang puri ang dalagang sana'y aking mapapangasawa. Nagdasal ako na sana ay magkaroon ng lakas na maisalaysay ko sa sanlibutan ang sinapit kong kawalang katarungan. Nabigyan ako ng pagkakataong pabangunin ang kaluluwa. Naririto ako upang isigaw sa lahat ang mamamatay taong naglibing sa akin ng buhay. Mamamatay taong lumapastangan sa aking kasintahan. Mamamatay taong alagad ng kademonyohan. Kademonyohan! Kademonyohan! Wag! Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako! Ikaw! Oo, ikaw nga ang kurang may maitim na buto. Ikaw na magparatang sa kapwa. Ikaw na lumapastangan sa Diyos. Ikaw na pumatay sa kapwa. Ikaw na demonyo! 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 Pinatay mo ang dalaga. Pinatay mo siya! Pinatay mo siya! May sakit ka ba, Padre Sagi? Bakit pawis na pawis ka? Napakainit naman sa teatrong ito. At amoy patay na talaga namang nakakamatay. Patawad, mahal na Spring. Buhay pa siya! Buhay pa siya! Padre Camora! Padre Camora, bakit hindi matay si Padre Salvi? Sa tingin ko, dahil sa sobrang kabusugan, sabi ko sa kanya, huwag na siyang kumain ng sopas kanina.